teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Good morning, Good Jesus! Ayan, salamat sa Panginoon at narito na naman po tayo upang patuloy na mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Before we proceed sa ating pong lesson, tayo po muna ay manalangin. Fred? Okay. Anyayahan natin ang banal na Espiritu upang tayo ay kanyang kausapin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Dakila naming Ama, Diyos namin, mapagmahal, umiibig sa amin, at ang pag-ibig mo sa amin ay mailahad sa lahat ng mga taong nakikinig ngayong umagang ito. Kaya sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, O Lord, mangusap ka sa amin, kami pong lahat ay makikinig sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Lord. Sige, bago po tayo muling dumako sa ating pag-aaral, magandang simulan po natin kasi sabi po sa Bible, enter His gate with thanksgiving, enter His court with praise. Kaya umpisahan natin ang pagpupuri sa pamamagitan ng ating awitin bago tayo mamaya na bumati. Pero before that, ito po ang ating memory verse of the week, Pastor Fred. Ephesians chapter 6, verse 10. New King James Version. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Napakaganda po, at ito yung sa Tagalog. Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Amen. Ito po ang magandang balita at ito ang kailangang makabisa, ipamuhay ng lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Amen. Kami po'y bumabating muli sa ating lahat, mga kapatid, ng magandang umaga po sa lahat po ng outing outreaches sa North, East, West, and South. Binabati rin po namin ang aming mga mahal sa buhay, si Sister Rina, si Bea na nasa ibayong dagat, at si Seth, mga kapatid. Good morning po at sa outreach po na aking assignment sa Tarlac, particular sa Paniki at Kuya po, magandang umaga po sa ating lahat yan, mga kapatid. Bati po kayo muna, nong. Illinois. Gusto niyong batiin? Binabati ko ang lahat ng nagmamahal sa akin. At binabati ko po ang lahat ng tao na nakikinig sapagkat kayo pong lahat minahal ng Diyos at ako ay mahal din ninyo. Amen. Amen. Okay, sige, simulan po natin ng awit ng papuri, no? Sige, ito po yung awitin ng taong with a teachable heart or teachable spirit. What does a teachable Christian do every day? Ito po. Amen. I'm praising you. I'm loving you. I'm doing your will today. I'm praising you. I'm loving you. I'm doing your will today. I'm praising you. I'm loving you. I'm doing your will today. I'm praising you. I'm loving you. I'm doing your will. So, Amen. every day, tayo rin ay bilang teachable people of the Lord, we always walk with Jesus. So, walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus today. Ayan. Thank you, Lord. Ang naririnig po niyong tinig ay tinig ni Sister Nilda Francisco. Nasa sidelight Punta lang. na tayo sa topic natin. Opo. Before we proceed po sa ating main topic, mga kapatid, konting recap po muna tayo. Ano po, ang ating pong pag-aaral, mga kapatid, ang ating reference ay yung book na title na Sons and Daughters by Revel. Okay? Yun po yung author. Ang pinaka-title po ng book ay I Am Transformed.
At may mga subtitle po na mga sumunod po dyan. Last week, ang atin pong pinag-aralan ay yung God is holy, so I am growing. So, yung salita pong I am ay napakahalaga po mga kapatid. At dito nga po, last week ay ang pinaka-goal po ng ating pag-aaral na ito ay to look at a unique truth about God and a corresponding truth about ourselves. Para makita po natin ang katotohanan tungkol sa Panginoon at ang atin pong tamang pagtugon tungkol naman po sa ating sarili na nilalang ng Panginoon na kawangis niya. Okay. So, last week, yun nga po yung ating pinag-aralan, God is holy, so I am growing. Tama po ba nung Fred? Okay, so kung ang Diyos ay banal, so tayo po rin ay lumalago sa pamumuhay ng may kabanalan. Habang tumatagal ang ating relasyon sa Panginoon, gaya ng ating napag-aralan nung nakaraan, kung sino kasi yung limit mong kasama, yung malimit mong naririnig, yung malimit mong nakakausap, ayan, nagkakaroon kayo ng similarity or resemblance, nagkakaroon kayo ng hawig, nagkakaroon kayo ng yung gusto niya, nagiging gusto mo na rin. Yung ayaw niya, nagiging ayaw mo na rin. So, we grow in our relationship. Same thing din sa Panginoon. Pagka si Lord, lagi nating kasama through this gathering, prayer meeting, Bible study, prayer, fellowship. So, lamang na po talaga mga kapatid na tayo po ay na-conform, natatransform into the image and likeness of His Son. Yan naman po ang goal ng Panginoon sa Romans chapter 8, verse 29. Ang sabi po roon, sapagkat alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya at ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak. Kaya salamat sa Panginoon. Ngayon naman po, ang atin pong tatalakayan mga kapatid, ay God is wise, so I am teachable. Kung ang Panginoon po ay marunong, okay, matalino, so tayo naman po ay ang sabi, ano bang teachable sa Tagalog? Handang magpaturo. Ayan. Open-minded sa pagtuturo ng ating Panginoon. So, yan po yung ating i-discuss na topic sa araw na ito. God is wise, so I am teachable. Muli, i-apply po natin habang nag-aaral tayo ang 4 R's. Ayan. Okay? Una, yung first R is rest. Take a moment to focus your thoughts on God. There is no rush, no hurry, no better place to be. Ayan. Kasi nga naman, pagka hindi tayo at rest, busy ang ating isipan sa pag-aalala, sa pangamba, sa mga kabagabagan, hindi ho natin maririnig ang pagtuturo ng Panginoon. Pero kapag kayong nagre-rest ka, nare-relax ka, so mas more on nagkakaroon ka ng focus, di ba? And focus ay napaka-powerful niyan. Pastor Fred, pagka nakafocus ang mind ng isang tao, naalala ko nung I think elementary kami noon, may experiment kami, yung teacher namin. Lahat kami pinagdala ng magnifying glass. Tapos, tanghaling tapat, pinalabas kami ng classroom. Dala namin ang aming magnifying glass. Sabi ng teacher namin, ilabas nyo ang inyong magnifying glass. Sa ilalim, lagyan nyo ng papel. Tapos, huwag nyong gagalawin yung magnifying glass. I-focus nyo lang yung pinaka-sentro doon sa papel. Di ganun po ang aming ginawa. Kaya lang, pag nangalay ka, gumagalaw. Kaya ginawa namin, kinalsuhan namin ng bato, binitawan namin. Alam niyo po, sa ilang mga minuto, nagliyab yung papel. Because of focus. Nakafocus yung magnifying glass. Pag nakarest po tayo,
nagkakaroon po tayo ng mas napopokus yung mind natin. Kaya habang nakikinig po tayo mga kapatid, rest po ang ating mind. Kung may mga kabagabagan, alalahanin, iisang tabi muna po natin. Okay? Ang sabi nga sa banal na kasulatan, cast all your burdens upon Him, for He cares for you. So, rest lang po tayo, ano po? Kasi pagka mentally release into God's hands, anything negative or painful that you are feeling, cast your cares on Him, ang sabi, for He cares for you. Then, tell yourself, I am safe and loved, I am holy and whole, I am wise and teachable. I-assert natin, ipoproclaim natin mga kapatid. Okay? So, salamat sa Panginoon sapagkat tayo po ay bibigyan ng Panginoon ng isang kaisipan at pusong maruno at handang magpaturo. Ayan. Thank you, Lord. So, kumbaga sit back, relax, and let us focus sa pagtuturo ng ating Panginoon. Amen. So, mayroon po kayo diyang babasahing word, Pastor Fred? Okay. Ito po ang ating topic ngayon ay pinagbatang God is wise, so I am teachable. Buksan po natin sa Proverbs 2, verses 1 to 5. Ang Proverbs po ay isa sa mga aklat sa Old Testament na nagpapahayag ng karunungan ng Diyos na dapat nating malaman at maunawaan. Proverbs 2, 1 to 5. Ito po ay instructions sa ating lahat upang magkaroon tayo ng takot sa Diyos o reverential fear sa Panginoon, so that we succeed in learning about the Word of God. Hindi po ito yung aking opinion, kung hindi ito ay knowledge ng Panginoon na ibinibigay sa atin upang tayo ay matuto. Proverbs 2, verses 1 to 5. My child, learn what I teach you, and never forget what I tell you to do. Listen to what is wise and try to understand it. Yes, beg for knowledge. Plead for insight. Look for it as hard as you would for silver or some hidden treasure. If you do, you will know what it means to fear the Lord, and you will succeed in learning about God. This is the message taken from Proverbs 2, verses 1 to 5. Amen. Let us pray. Mapagpala, Diyos naming nangungusap sa aming lahat. Itinutuon po namin ang aming buong kaisipan at ang aming mga sarili upang sa ganon makapangusap ka sa amin ng buong puso at ma-absorb namin lahat ang iyong karunungan sa pamamagitan ng iyong Biblia na tinipon upang sa ganon maunawaan naming lahat kung ano ang ninanais mo sa aming buhay ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay. Ito po yung instruction sa atin ng ating Panginoon. Maraming example dito. At ito ay kailangan nating maunawaan, maintindihan, sapagkat ito naman matagal na nating nadidinig. Hindi naman kailan sa inyo. Yung sa Luke 10:39, 41 to 42. Itong magkapatid, si Mary at si Martha. Mary sat down at the feet of the Lord and listened to His teachings.
na upo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa lahat ng teachings ng Panginoon. Nakarest siya, no? Oo, Nakaupo, rest. nakarest na Nakaupo. gano'n, ano? Pero Hindi, yung kapatid niya, busy. busy. Hindi masama ang maging busy. Aha. Pero ang priority kung tayo ay nasa presensya ng Panginoon. Nakaano tayo, nakaupo, nakikinig. Walang cellphone na nakikinig. Kasi nakikinig ka eh. Ang nakikinig sa iyo, ang kumakausap sa iyo, Panginoon. Paano nga po kaya yun, ano? Kasi minsan na-check ako dyan ni Lord nung eh. Minsan may sinasabi sa akin si Mrs., Sister Rina, no? Pero habang nagsasalita siya, hawak ko yung cellphone ko. Habang nagsasalita siya. Pero nagsasalita siya, tumatango lang. Pero hawak ko yung cellphone ko. Kaya nung natapos siya magsalita, tinanong niya ako, naintindihan mo ba? Guilty ako doon. Do not do good things at a time. Do good things at a time. Hindi namang makinig sa sinasabi ng ng asawa mo. Pero hindi namang masama all the time na habang ko yung cellphone. Kailangan more of Him And less of your us. cellphone. Ayan, maliwanag. Amen. Kaya napakahalaga po no, na si Maria naupo at nakinig sa Panginoon. Hindi siya busy, binitawan muna niya ang kanyang mga Ginagawa. dapat gawin. Kasi pag walang datang kailangan pagkausapin si Lord. Wala kang gastos. Pero si Martha, masipag, ano? Busy. Kasi nakikinig at ang gusto niyang malaman, the knowledge about what God is saying to him. One of the best inheritance from the parents for his children is knowledge. Ayan. Nako, naalala ko yan nung sabi nung mga matatanda sa una, wala kaming maipamamana sa inyo, kayong mga anak ko, sabi nilang ganon. Ang tanging maipamamana lang namin sa inyo ay ang edukasyon, yung knowledge nga. Ayan. Dahil wala raw pwedeng magnakaw noon sa kanila kahit saan sila makarating. At agree naman po ako doon. No? Tama ba? Tama ba yun? Opo, tama. Right. Ang isa pong Kristiyano, kung ipinaghahalintulad, yung knowledge na galing sa paaralan, habang panahon yan, hindi mo maipapamana yan sa ibang kapatid. Hindi. Kaya ang sinasabi sa atin, one of the best inheritance from our parents is education, listening. A teachable person is the one who hears, listen, and meditate on the Word of God. Doon po sa ibang scripture, meron pong sinasabi sa 1 Samuel 3:10. The Lord came and stood there, calling as the other times, Samuel, Samuel. Then Samuel said, Speak, for your servant is listening. Noong mga panahon na yun, bihirang mangusap ang Panginoon. Pero ito, nangusap sa Kanya. Kaya sa verse 19, the Lord was with Samuel as he grew up, and let none of Samuel's word fall on the ground. Walang nasasayang na sinabi si Samuel kasi ang lahat ng sinasabi ni Samuel, sinabi sa kanya ng Panginoon. So, ibig po sabihin, naging successful. Sumakses. Si Samuel, ano po? Hindi siya natalo.
Kaya napakahalaga po nung nakikinig kay Lord talaga, no? Nagkakaroon na, especially kapag ka may teachable heart, maruno at handang makinig at matuto. Ano po? At yun ay magandang katangian din, ano nong? Talagang one of the excellent thing that a person must do. Amen. Hindi siya humingi ng pera. Hindi siya humingi ng kung ano-ano. Humingin siya ng karunungan na nanggagaling sa Panginoon. Po, si Solomon naman po yan. Si Iyan ang Solomon. pinakamabigat. Ha? Kaya maliwanag sa ating lahat. Pag nangungusap ng Panginoon, rest. Focus on what He is saying. Sa Psalm 119, verse 14, I delight in following your commands more than in having great wealth. Yan ang pinakamaganda. Kasi lahat ng bagay, kasunod nito eh. At ang mga tao na gustong-gusto yung salita ng Diyos na sumunod sa Kanya, pinagpapala yan. Amen. Okay. So, magkaugnay po pala nung, yung isang taong may pusong handang nagpapaturo sa Panginoon, ang kasunod pala noon ay yung pagiging matagumpay sa kanyang buhay. Tagumpay lahat So, yan. hindi lang po pala batayan ang karunungan na na-acquire natin sa ating pag-aaral, sa kung ano may eskwelahan ng ating napag-aralan, ano po, hindi rin lamang batayan ng abilidad para maging matagumpay. Ano po ba ang batayan, isa sa mga pinakabatayan para maging matagumpay ang buhay ng tao nung? Okay. Kay Joshua, kasi po siya ay bagong mamamahala pagkatapos ni Moses. Pagkatapos ni Moses, napili si Joshua na mag-lead. Successor. 1:8 Joshua 1:8. Be sure that the book of the law is always read in your worship. Study it day and night and make sure that you obey everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Ayun. One thing to do. One of the best thing about social media is that it gives every platform parang kandidato. Stage, may stage. Ito ang aking plataforma. Ganon. Pasisimento ko lahat ng palayan. Parang ganon. Ito ang aking plataforma. Is to express their opinion about anything and everything. And everybody is entitled to their opinion. But sometimes those opinion can get a little intense. Maraming tao ang pagkausap mo. Meron mga opinionated na tao. Mapanghahawakan po ba yung opinion ng tao? Hindi lahat. Hindi lahat. Halimbawa, meron mga sasabihin sa inyo, yung mga taong tactless. Ano ba yung tactless? Yung mga inuusap, hindi galing sa Panginoon. Meron minsan nakakasakit na sinasabi ang ating kapwa. And that is their opinion. Ano ngayon ang iyong gagawin? Sometimes people are tactless. Sometimes people want to answer back. But the Spirit of truth tells you and me, be still and know that I am God. Hindi sa ayaw mong sumagot.
Pero ang nakakahirap, pag sumagot kang, lalong humahaba ang inyong usapan sapagkat ang wisdom na ginagamit ng mga tao ay sarili nilang wisdom o sarili nilang pangunawa o sarili nilang karapatan ang ginagamit. And most of the time, responding is useless to them. Pag mayroong mga ganong pangyayari, useless sometimes. We know that, however, the temptation is too much to resist. Minsan gusto mo talagang gantihan. After all, what if our carefully crafted, semi-sarcastic response is exactly what that person needs to finally understand and point they seem to be missing. Yung mga opinionated na tao, pag minsan, nakikita mo talaga, siguro kung tama nga siya. Ikaw yung nag-aaral ng magandang balita about this wisdom, hindi ka papatol sa kanya, hindi ka papatol talaga. Maliwanag na maliwanag. So we compose our thoughts, learn from experience, the type of our comeback, o yung pagsagot. Hit lang mga pinadala mo. Mahirap bawiin yun, yung mga sinabi mo. Opo, Napakahirap. Pag dumabas na yun, wala na. Pag napindot nyo na yung send, ano po? Send. O, yan ba, may comment kayo, may opinion kayo. Doon sa napanood nyo sa Facebook, ano po? Tapos nag-comment kayo, tapos medyo may pagka-sarcastic yung comment nyo, no? Tapos sinend nyo na. Yun yung opinion, mahirap na mabawi po yun, ano? May erase pa po ba yun pag na-send nyo na? Paano ma-resign? Delete. Nabasa na niya. Delete. Bagay, na pag nabasa na. Nabasa na. Tumatak na sa isip. Oo, kahit na nga hindi. May magsasabi pa uy, sabi ni ganon. Ikaw daw ganito. Ngayon, ang pinakamaganda nito, compose our thoughts. Yung thoughts natin, yun ang may teachable spirit. Tandaan natin yan, teachable spirit. Kaya tayo hindi sumasagot. Sa James 4:1, what causes fight and quarrel among you? Pero ang pinakamaganda, He gives grace. Kung talagang gusto mong makaganti, hindi nang gagaling sa Panginoon yung wisdom na yon. Kasi ang wisdom na sinasabi ng Panginoon, lalo na roon sa Old Testament, there are practical and speculative wisdom. Merong practical, merong speculative wisdom, or those wisdom that's offering guidance for successful and happy life. Meron nga talaga ng mga wisdom, yung common sense lang yun. Ano ba sa Kastila yun? Sentido común. Sentido común. Simpleng-simple. Bigla ibubuka bibig. Tapos nakakasira sa tao. Ano yung wisdom na tinatangin mo siya? Halimbawa, meron mga taong utusan mo lang para sa kanyang kapakanan. Uy, wag kang lalabas ng walang sombrero, walang kapote, wala sa katawan, kasi baka magkasakit ka. Diretso ayaw makinig sa iyo. Sinipon. Inubo. Nagkasakit. Ano sasabihin mo ngayon? Buti nga. Hindi, biro lang po. Yun ang karaniwan. Pero yung speak... Kasi ayaw po magpaturo. Ganon. Hindi sumunod. Pero yung practical wisdom that encourage the pursuit of the wisdom and practice of God and practice discipline, hard work,
high moral standard and the way to happiness and success. Ayun. Ang nagiging resulta nito, yung kaalaman mo na, simple-simple lang. Dapat pinakinggan ko si nanay, nahuwag ako maglublob doon sa baha. Baka magkaroon ako ng ano yung tawag doon? Leptospirosis. Leptospirosis. Nagkaroon ng Leptospirosis. Ano nga yung sasabihin nanay? Buti nga sa iyo. May mga ganun talaga. Pero kung titingnan natin, gagamitin natin yung yung practical wisdom. Anak, meron pang gagawin ng Diyos sa iyong maganda. Pagkagalingin ka. Yun. Merong mensahe ng pag-asa doon sa mga taong hindi sumusunod sa Panginoon. That is the practical wisdom. Sabihin ng nanay, kaya next time, Oo. makikinig ka. Huwag kang tandaan mo yan. Baka magkasakit ko. Ikaw, sige, saan ka kukuha ng pera? Wala namang ganon, walang ganon. Kaya may kanta nga po dyan yung matigas ang ulo. May kanta po tayo dyan Kantahin mo Kanta nga. kakanta. Kanino Mike, yun? may Yan kanta po tayo ay- dyan. Yan. Sa Proverbs, Ben? Proverbs 28. Yes. Ayan, At sige. ang nag-compose po niyan ay kung natatandaan nyo si Sister Sister Maring Maring. Sanico. Okay. Ganito po yon, pakinggan nyo po. Ang taong matigas ang ulo. Ano? Ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. Yan. Ang hindi makinig ng payo ay mapapahamak. Ayun, napahamak, hindi Ayan. nakinig. Ayun, hindi nakinig. Ituloy mo. Kapag matuwid ang namamahala, nagsasaya ang madla, ngunit malungkot ang bayan kapag ang pinuno ay masama. Ganon din sa pamilya. Yun. Kapag ayaw makinig. Yung nanay, hindi pinagsasabihan yung anak. Oo. Lumulungkot ang tahanan. Opo. Wala namang nanay na magsasabi sa iyo. Minsan talaga may mga nanay na gano'n. Meron. Mabuti na lang, walang nakikinig dito na nanay gano'n ang ugali. Wala sa kumpinyan. Meron ba? Na matigas ang ulo. Na matigas ang ulo. Wala. Amen. Wala. Meron mga opinyon. Hindi palaging totoo. At paniwala lang niya iyon. In ang sarili niyang interpretation. It is hard to accept because we all want to be certain about what we live. Yeah. Dahil yan ang pinaniniwalaan ko sa kanyang sarili yun. Pero hindi nakikinig. We assume that if we study, reason, learn, and enough about particular topic, we will arrive at the truth, and then we will never have to study or reason or learn again. Yun. Minsan, tama na yan. Dami na naman yung sinasabi. Tama na yan. Yan yung okay na sa akin. Pero yung continuous study, learning, meditating the Word of God, day and night. So, hindi po pala lahat ng opinion ay pwede niyong panghawakan kasi hindi lahat ng opinion tama. Nako, lalo na po ngayon, mga kapatid, mag-iingat tayo sa social media. Maganda po yan, pero mag-iingat po tayo sapagkat yan may mga opinion na sarili lang nila. Okay? Walang concrete na batayan. Yan ay panukala o sa kanila lang pong assumption yan, mga kapatid. Kaya napahalaga po na tayo ay may knowledge about the truth. Okay? Especially ang salita ng ating Panginoon. Meron ngang nagtuturo at this moment in time, kung kayo po'y nakaka-encounter niya sa social media, na ang earth daw is flat, hindi bilog. Biro niyo po yun. Ang flat daw ang earth, hindi bilog. Okay? Matagal nang napatunayang bilog. Ngayon, pag hindi po natin alam ang salita ng Diyos, mga kapatid, minsan gumagamit pa sila ng salita ng Diyos. Kaya,
yun ang ating iingatan, yung opinion ng iba. Okay? Na hindi pwedeng mapanghawakan. Dapat po alam natin ang salita ng Diyos. Kaya lamang ang may alam ng salita ng Panginoon. Okay? At hindi lang yun. Pagka nalaman natin ang katotohanan, syempre handa po nating isagawa dahil yun nga, tayo po ay nagkakaroon ng teachable heart or teachable spirit. Mag-ingat po tayo sa opinion. May joke nga po dyan eh. Para may icebreaker lang po tayo. Gusto niyo yung joke sa opinion, no? Ito ay maraming na nakakaalam, pero sige. ano daw ang kaibahan ng opinion o paano ba yung opinion niyan? Kapag ka opinion po, mga kapatid, ang sabi, ulitin ko, joke po to ha. Ano daw po, madali kang makakapasok pagka opinion. Nong. Makakapasok ka. Bakit? Kasi open yun eh. Open yun. Open po yun eh. Huwag po kayo madikikinig. Ang mahirap, hindi kayo makakapasok kapag ka dumating na yung sa bandang huli, yung conclusion. Hindi kayo makakapasok kapag ka conclusion. Bakit? Conclusion, paano kayo makakapasok? Conclusion. Dapat opinion para makapasok kayo. Ayan, talagang napakaganda nun. Oo. Saan mo nakuha yung... Diyan lang po, sa tabi-tabi. Okay, sige. Ano lang po, humor lang po ito. Ito ha. Let's be honest. Totoo talaga, may mga ganon. We are finite. Ang kaisipan natin, hindi lubusan. At tayo ay nagkakamali. Fallible. Fickle-minded human beings. Paiba-iba. Paiba-iba. Ang Panginoon po is Infinite. sovereign God. Hindi po siya nagkakamali. Infallible. Infallible God. Kaya huwag kayong mag-alaala. Kung makikita natin ang diferensya ng Diyos at saka ng tayo, we fix our eyes on our Lord Jesus Christ, who is the author and finisher of our faith. Tingnan mo, Panginoon. Tingnan mo yung Bible. Tsaka tingnan mo yung ating sarili. Makikita natin ang pagkakaiba between us and God. We do not know everything because we are not God. Kasi si Lord lang ang hindi nagkakamali. Lahat tayo ay nagkakamali. All have fallen short of the glory of God. Even the truths we think we know must be held with an open-handed because we might be wrong. Lahat akala mo tama, tayong ganda. Pero isang kunin muna natin sa Panginoon. Hindi natin alam ang lahat ng bagay. Hindi natin alam. Limitado po ang ating kaalaman. Limitado ang ating lakas. Limitado ang karunungan. Ultimong hininga po natin limitado. Kung binibili yung oxygen, ben na kung nakita nga mga bata, ilang taon na? Buhat ng ipanganak. Ilang taon na ngayon? Sikatan. 7 years old. Oh, Since the beginning may oxygen. Naka-oxygen. ng kanyang birth. May life Hanggang support. ngayon, bumibili pa ng hininga. Ikaw, may pera ka bang pambili ng Oxygen. Hindi mo, Libre. 7 taon. 7, naku, ewan ko, wag na tayo. That shouldn't discourage us, though. But it should humble us. Ayun. Kailangan bumaba tayo. It should point us to the one who does have absolute truth. Ayan. Yung absolute truth, go into the presence of God. Pangalawa po, God doesn't deal with opinions of people, guesses of people, estimates of people, or assumptions of people. Siguro nga tama ako.
Baka nga ganito. Ikaw ba, anong tingin mo sa sarili ko? Tama ba ako? Siguro. Sabi nung iba. Yun yung Siguro. assumption, yun yung guesses. Ba, ina-assume ko. Opo. Pogi ka ba? Yun. Palagay ko. Palagay ko. Oh, yeah. Assumption din yun. Sabi ng Palagay mo nanay lang. ko. Pero hindi yun. Nanay ko. He never has to change his mind. Pag sinabi ng Panginoon, mali ka, mali ka. So, humble yourselves in the eyes of the Lord and He will lift you up. Because the one who tells us is never wrong. He is the ultimate source, knowledge, and understanding about our life, about our future, because our future is in the hands of God. Maliwanag mo? Ikaw, anong masasabi mo doon sa ating mga tinakel? Truth. Marami tayong masasabi. Marami Marami po tayong tayong palagay. Akala mo, mali yung ibang tao at ikaw lamang ang tama. Maaari sinasabi natin, tayo lamang ang tama, yung lahat ng iba, mali. Eh, ano naman sabi ni Lord? I am the way, the truth, and the life. Ayan, maliwanag. Okay. Ano naman ang sabing ng mga scholars tungkol dito? Okay. Sinasabi ni C.S. Lewis, the task of modern educators is not to cut down jungles, but to irrigate desert. Hindi mo kailangan tabasin lahat ng buong jungle sa buong mundo. Kung hindi ang kailangan gawin natin, yung lahat ng disyerto, diligin ng diligan. Kasi yung desert, ito ay mga uhaw na uhaw sa salita ng Diyos. Yan ang sabi ni C.S. Lewis. Ang sinabi ng isang unknown author, give a man a fish, and he will eat it for a day. Bigyan mo siya ng isda. Kakainin sa isang araw lang yan. Teach him how to find fish, and he will eat forever. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi na kayo, let us catch fish. Literally. Isa pa sinasabi na unknown author. We need to be teachers, not suppliers. Kailangan turuan natin siya. Hindi tayo mag-supply ng ganito, ganito. Hindi, kailangan teachers. Ito nga tinitingnan ko. May mga binabasa akong libro. Pumatak sa aking kaisipan. Yung mga Kristiyano, during the early times, at saka yung Nicene Creed, alam ba yung Nicene Creed? Mga credo. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in the Lord Jesus Christ, the Son of God. I believe in the Holy Spirit. I believe in the Holy Catholic Church. Ang ibig sabihin po ng Catholic is Universal Church. Tinitingnan ko sa sarili ko, kami ano kayang credo? Ano ang creed ng kompi? Na-reveal po sa akin ng Panginoon. Ito ang creed. Take the teachings that you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable, trained people who will be able to teach others also. Ang creed natin is not only to get knowledge, to get wisdom, but to transfer it, to teach it,
to other people who are loyal, honest, have teachable mind and spirit para ito ay maituro rin sa kanila. Napakagandang misyon ng Panginoon ang ibinibigay sa ating lahat. Sound Bible expeditions is an imperative must in the church of the living God. Without it, yung mga Bible expedition natin, without it, no church can be a New Testament church if any strict meaning of the term na hindi nating pinapahalagan, hindi pinag-aaralan talaga. But the exposition may be carried on in such a way as to leave the hearers devoid, empty, or lacking of any true spiritual nourishment, whatever. Baka kulang, baka hindi naiintindihan, baka hindi rin makita. Pero kailangan to, nauunawaan, pinauulit-ulit, kaya tayo, paulit-ulit, hindi tayo makulit. Okay. For it is not mere words that nourish the soul. Not mere words that nourish the soul, but God Himself. And unless and until the hearers find God in personal experience, and they are not the better for having heard the truth by A.W. Tozer. Kailangan talaga yan eh. Matamang nakikinig, matamang nakakaunawa, at ang nagtuturo, pinauunawa at pinaiintindi lahat sa kanila, sa amin, sa akin, at sa inyong mga nakikinig, until the hearers find God in personal experience. Nagkakaroon sila ng personal experience. Hindi lang basta naunawaan, naintindihan. Kasi pag hindi natin na-experience ang lahat ng ito, ayon dito, they are not better for having heard the truth. Kailangan din, meron tayong experience dito. Marami po tayong experience. At A.W. Tozer, ganito na sinabi, it is now common practice in the most evangelical churches to offer the people, especially the young people, a maximum of entertainment and a minimum of serious instructions. Hindi puro nag-entertain ka na lahat, entertain dito, entertain. Pero nawawala yung serious instructions sa atin. Hindi lang tayo puro ganun, di ba? Proverbs 11:1, using false balance is an abomination to God. Balansehin ang ating mga buhay and what other people says will come to pass. Kasi po, mga silang lahat, kilala, pinag-aralan, naunawaan, naintindihan, naipamuhay at lalo-lalo na-experience nila ang lahat ng ating mga pinag-aaralan. Kaya sinasabi na, what do other people say? Meron ding, meron ding song. Ano ba lyrics nito? God is too big. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. If you don't understand, God is too wise to be mistaken. mistaken. So if you don't understand, Trust His heart. trust the heart of God. Maliwanag na maliwanag yan, di ba? Amen. Siya ay napakadunong to be exalted.
God is too good to be kind. To be unkind. To be unkind. To be unkind. God is too wise to be mistaken. Mistaken. Hindi siya nagkakamali. So if you don't understand, Trust His heart. magtiwala tayo Sa puso niya. sa ating Panginoon. Dahil siya'y marunong. Ayan, dahil siya'y marunong, tayo ay, Kulang ang kaalaman. ayan, kulang. Kapag kulang, hihingi kay Lord para madagdagan. Ang kagandahan po kay Lord nung sa kanyang karunungan, hindi niya itinatago, hindi niya kinikip lang sa kanyang sarili ang kanyang karunungan o wisdom. Sinishare niya sa iba. Ayan. Parang yung ginagawa natin ngayon, kung ibang tao ay hindi nalalaman, tulad din ng Diyos na tayo sumusunod sa Kanya, ibahagi naman natin sa ibang tao. Basahin mo nga, Mr. Sandy, James. Apo. 1:5. So, bago ko po basahin, ito po ang sabi, God doesn't keep His wisdom to Himself. He share it with us. According to James chapter 1, verse 5, if any of you lacks wisdom, you should ask God, kay Lord, Ayan. who gives generously to all without baka konti finding lang ang fault. ibibigay sa iyo, ha? Generously daw po nung Okay, eh. o, Okay, sige. masagana ang pagbibigay ng Panginoon. And it will be given to you pag humingi po mga kapatid. Okay, kaya dito rin po sa Proverbs chapter 2 verse 6, for the Lord gives wisdom. From His mouth come knowledge and understanding. Si Lord ang nagkakaloob po nung sabi yung pagkaunawa at taka yung karunungan. Okay? So, Alam mo, yun. Isang napon ako roon sa Proverbs 1:5. Apo. If any of you lacks wisdom, James. James, you should ask God, who gives generously, meron pa karugtong yun, to all without finding fault. Yan ang nakuha mo. Tayo, ganun eh. Kung ikaw ay humingi sa akin kagad ng pera, hindi ka maano, wala kang pabasahin ka. Nakuha mo, hinahanap mo, Ayan, nakita mo. hinahanap mo. Ayan. Pero si Lord hindi eh. Napakabait. Kung kulang ka, hindi pera, kung kulang ka Sa karunungan. sa karunungan na nanggagaling sa itaas, hindi ka sisisihin. Ibibigay sa iyo lahat ng iyong pangangailangan ayon sa kanyang pagnanasa na i-transfer lahat ang lahat ng kanyang nalalaman. Wisdom para sa for atin. living. Oo. Okay. So if you are living to learn, Willing. if you are willing to learn, He will show you. Ayun. Kapag ka willing daw, ano po ba yung willing sa Tagalog? Pagka gusto, matuto. Gustong matuto, gustong patuwid, gustong pakorek. Ayan. Pagka handa raw po tayong matuto, ipapakita ni Lord sa atin yung mga bagay na halimbawa, how to make good decision. Ayan. Ipakikita ni Lord yan. Lord, sino kayang mga bata, mga dalaga? Mm. Lord, sino kayang magiging asawa ko? Ganon. Kapag nasa tamang edad na. Na tamang edad na, baka mamaya, Opo. naku, huwag. Ano po ba ang sinasabi ng salita ni Lord, yung wisdom ni Lord, pagpili ng makakasama sa buhay? Sample. Do not equally yoke. Di ba? Do not be equally yoked with unbelievers. Ayun. Isa lang po yan sa napakarami. Merong ano yan, sama. Sinong pipiliin mo? Yung kamukha mo? Mhm. Kung kasama mong laging nagpe-fellowship kay Lord, Ayun. magkakasundo kayong dalawa. Hindi manapupuna yun. Mm-mm. Kung sino yung lagi mong kasama, Mm-mm. hindi kayo laging nag-aaway. Yeah. Dahil kayo pareho ng... May di pagkakaunawaan man, pero naaayos din. Nakaayos lahat. Hindi Kaya, naman pwede. paano kung yung may nangangatwiran pong ganito eh? Saka ako na siya dadalhin kay Lord pagka magkasawa na kami.
Paano yon? Naku. Bayang madala. Pagsabihan mo, O kaya kailangan po ng wisdom. Di po ba? wisdom, that's come. Tingnan mo. Amen. Mm-mm. Dalhin mo muna siya kay Lord. Kung sasama, kung hindi. That's it. Isa lang yun, ha? Dalhin mo siya kay Lord. Ayun. Isama mo siya sa fellowship. Hayaan mo siyang mag-decide. Ayoko kasi may trabaho pa rin. Hayaan mo na siya. May kukwento po ako dyan. Na pag ano rin po, ito rin po ay isa sa naging nakatulong sa akin sa pagpili ng mapapangasawa. No? Oo. Kasi kailangan talaga ng wisdom, di po ba? Actually, tatanungin ko po lang kayo, no? Ano po ba ang unang ibinigay ng Panginoon kay Adan? Ang unang binigay ng Panginoon kay Adan, nung nilikha siya, inilagay siya sa halamanan ng Eden. Okay? Tapos, nagtataka ako, sabi ko, ba't kaya sa halamanan ng Eden nilagay si Adan? And dami namang mas sigurong lugar na mas maganda. Hindi nilagay sa Boracay, hindi nilagay sa Bahamas. Ang isa sa napag-aralan ko po, ang Eden po is, yun po yung place kung saan minimit niya yung tao. Nandoon yung presence din ni Lord, minimit niya. Makikita po natin yan sa Genesis chapter 3. At magtadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan si Yahweh. O doon niya minimit. Ang unang binigay ni Lord kay Adan is His presence. Tapos, sabi ni Lord, maaari mong kainin, yung have dominion over the fish. Sabi niya ganon, di po ba? Oh. So meaning, binigyan siya ng ng word. Word ang binigay sa kanya. Take care. Sabi niya ganon, di po ba? So binigay yung presence niya, binigyan siya ng word. Do not eat. Sabi niya ganon. Binigyan siya ng word. And then, after nung word, binigyan siya ng work. Sabi niya, cultivate and take care of it. O una, presence. Pangalawa, word. Pangatlo, work. After doon, sabi ng Bible, man does not live, it's not good for a man to live alone. Kasi, nakita na ni Lord, nasa presensya na si Adan. Meron na siyang word. Tapos, meron na siyang work. Nung nakita ni Lord, ang sabi ni Lord, it is not good for a man to live alone. I will give him a suitable companion. Huli na lang nung binigay si Eva. Inuna yung presence, inuna yung Work. word, and then work, Salita, and then, trabaho. and then, yung si Eva. Woman. Kaya, pagka ang babae may wisdom na nanggagaling kay Lord, titingnan niya muna, ito ba namumuhay sa presensya ni Lord? Di ba? Pagpipili siya ng mga papangasawa. Tapos, tatingnan niya, ano ba, may word ba itong pinanghahawakan? May salita ba may ng word Diyos? ba itong di ba? Ano bang alam nitong word? And then titingnan niya rin ano ba ang work o ginagawa nito sa buhay? Anong trabaho niya? Anong trabaho? Oh. Tapos, after nung tatlong yon, saka ibinigay si Eva. Amen. Di ba? Hindi po kabaliktaran na kapag ako'y may asawa na, saka ako magtatrabaho. Hindi po ganun yung sinasabi ng salita ni Lord. Hindi tamad ang pipiliin mo. Sabi po ng Bible, wag daw pakanin ng tamad eh. Then mangyayari sa kanya. Yun po yung Baka nabagsak ka ng katam. yung wisdom. Kasi ang marriage o ang pag-asawa hindi, di ba, hindi yan katulad ng ng kaning isusubo, tas pag napaso, iluluwa. Kaya napakahalaga po nung may karunungan na nagmumula sa Panginoon, mga kapatid, kaya ngayon po, dako muna tayo sa mga may kaarawan. Okay? So, binabati po natin ang mga may kaarawan sa araw na ito. Happy birthday kay Sister Leah Soriaga, Sister Meryl Arellano,
Brother Ruel Miranda, Sister G. Guerrero, Brother Eric Sahul. Happy birthday and enjoy your day. Brother Bong, pasok. Ayan. Happy birthday po sa inyo mga kapatid. Enjoy your day. Okay. Salamat sa Panginoon. So, yan po ang atin pong lesson po for this day mga kapatid. So, i-wrap up lang po natin. So, yung una po nating lesson mga kapatid, yung sinasabi pong God is wise. So, God is wise, so I am teachable. Ito yung tinalakay natin ngayon mga kapatid. Pangalawa na to, na series po natin. Yung susunod na series naman po natin is, ang title naman po is God is unchanging, so I am consistent. Abangan nyo po yan mga kapatid. Upang maganda po yung topic din na yan mga kapatid. Sige. At tayo po ngayon ay magkakaroon na ng ating closing prayer. Pastor Fred, please. Dahil natapos na natin lahat, na kailangan tayo pong lahat ay mayroong karunungan na nanggagaling sa Diyos at ang ating mga puso, ating mga kaisipan ay mayroong espiritu na nagpapaturo upang matutunan ang lahat ng tamang pamumuhay at tamang desisyon. Let us pray. Diyos namin na nagmamahal sa aming lahat. Salamat po sa pag-ibig mo sa lahat ng nakikinig at makakapakinig pa tungkol sa kailangan namin sa mga panahon na kami dumidesisyon sa aming pamumuhay. Lord, Ikaw po ang nakakaalam ng aming bukas. At ang aming bukas na ito ay kailangan din naming matutunan at maipamuhay sa pamamagitan ng pag-aaral ng magandang balita tungkol sa iyo na Ikaw ang Panginoon na hindi nagkakamali. Yes. You are a sovereign God, all-knowing God. Salamat po, Panginoon, sa oras na ibinigay ninyo sa aming lahat upang mabuksan ang aming mga isipan, ang aming mga puso, at ang binuksan mong puso na kami lahat ay pinaiibig mo sa iyo. Ipamumuhay po namin ang lahat na ito dahil kami lahat ay mahal na mahal mo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all. I am nothing without you. Teach me, O Lord, to do your will, for you are my hope, you are my strength. I
to do your will, my Lord and my God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen. Para po sa ating repeat new song of the week, ang title po is Tithe is a Blessing, composed by Sister Mila Santarinala. Magandang umaga pong muli sa ating lahat. God bless us all. Into the temple, that there may be food in my house. Test me now on this, says the Lord of hosts, and see if I will not pour out your blessings overflowing. Bring the whole tithes into the temple, that there may be food in my house. Test me now on this, says the Lord of hosts, and see if I will not pour out your blessings overflowing. God's protection will be on your crops. With good things He will satisfy us. All the nations will call you blessed. Oh, what a delightful land we live in. They will be mine, says the Lord of hosts. See how they differ, the righteous from the wicked, between those who serve me and those who turn their back. Return to me and I will turn to you. Protection will be on your crops. With good things He will satisfy us. All the nations will call you blessed. Oh, what a delightful land we live in. They will be mine, says the Lord of hosts. See how they differ, the righteous from the wicked, between those who serve me and those who turn their back. Return to me and I will turn to you. Return to me and I will turn to you. Says the Lord, says the Lord. Says the Lord. Second Timothy